At yun nga po, at inaasahan natin na bawat isa, nagagampanan natin ang ating mga tungkulin na ating i-share, sabi nga, watch and share, i-follow, i-share natin sa iba, sa taga-ibang bansa o sa mga ibang kapwa Pilipino na hindi pa nakakatanggap ng mainam na pahatid. Di ba, alam naman po natin ang danger o isa sa pinaka matinding yung isa kasi po sa character qualities ni Yahuul ay yung Yahuul Kana. Ano yung Kana? A jealous ul. Very jealous si Yahuul. Sabi niya, I will never share my glory to any idols, to any graven images. Di po ba? Di ba sinabi pa rin nga, never mention the name of idols. Amnan po. At makikita mo naman kung paano si Yahuul mahigpit na ayaw niyang aagawin o ipapasa sa iba yung kanyang kaluwalhatian. Di ba makikita mo nung si Haring Herodes na sa New Testament na nasabi ng mga tao habang siya nagkatalumpati, parang ul yung nagsasalita. Eh hindi siya tumanggi. Parang tinanggap niya yung sinabi ng mga tao. Ano po nangyari? May lumitaw na anghel. Ano ganawa? Pinatay siya ng anghel ni Yahuul. At pagbagsak niya, inuud ka agad. Imagine mo yung tindi ng parusa ka sa kanya dahil inangkin niya yung kaparihan ni Yahuul. Pagbagsak niya, ni Haring Herodes, inuud ka agad siya. Patay, tapos biglang inuud. Ganun po katindi si Yahuul dahil ayaw niya na kaya nga, ang sabi sa Deuteronomy chapter 18 verse 20, ano po yung Deuteronomy chapter 18 verse 20? Ang sinumang propeta na nangangaral sa aking pangalan, na hindi ko naman inuutusan, ibig sabihin yun po yung mga natuturo ng mga false doctrines, false teachings, mga maling doktrina, mga maling katuruan, mga hidwang pananampalatayang itinuturo, o kaya naman yung nagsasalita, those who speak in the name of idols or false creators shall be put to death. So, pag daw nangaral, nagturo ang isang propeta, tandaan po ang propeta sa New Testament ay ang bawat mananampalataya. Bawat sumasampalataya kay Yahuul, bawat sumasampalataya kay Yahusha sa mga born again believers, ay tayo mga considered po mga propeta. Ano ba ibig sabihin ng propeta? Mouthpiece of Yahuul. Ano yung mouthpiece? Nagpapahayag ng mga messages, ng mga katuruan, mga pagtuturo, mga pagdidisiplina, mga pagkukorek, at mga iba pa mga dapat nating malaman patungkol sa ganap na kagustuhan ng ating may kapal ni Yahuul. Amnan po. Na ano sabi? Kapag ang sinuman daw propeta o tagapagturo ay nagsalita sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan, ng mga huwad na may kapal o linatawag na lo-ulhim sa Hebrew, ay paparusahan ng kamatayan. Kasi nga inaagaw ipinapasa kay Lord God, kay Jehovah, kay Yahweh, kay Yahuwah, kay Yahweh, yung kaluwalhatian na dapat lamang kay Yahuul lamang ibibigay. Amnam. Di ba sabi po, to Yahuul be the glory. Amnam po. So, pag-pray po natin, as sakapin po natin, hindi po, kaya nyo sabi, yan, di ako siya rin magpaliwanag Yun nga, share mo na lang yung FB, live evangelism, o yung magpapamigay ka ng flyers, or mag-i-invite, mag-share ka, bigay mo yung link, o ano. So, sa taong ibig, makasunod kay Yahuul, maraming paraan. Kasi nga, there is a will, there is a way. Dahil nga, ibig, gusto mo, gusto natin, kaya maraming paraan. Amnan po. Nyamrul, amnan po. Yun po yung tungkol sa ating FB Live Evangelism. Pag-pray po muna natin na maigi para nga maging matagumpay ito for the glory of Yahuul, for the glory of Morchil Yahushua Holmehush. Kaya yan naman po yung sa pagkilos, sa anointing at pagsuporta ng Ruchay Yahu o ng Spirit of Yahuul o tinatawag natin na Sanctified or Holy Spirit. Amnan po. Ngayon po, pag-aaral naman po ng Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Meron po tayong tinatawag, yan po yung tinatawag na Oholyaw FB Live. Pagka-araw po ng Huwebes, si Bukaysuan Shilmo Shiloan. Pag Biyernes, si Bukaysuan Benjamin Banyes. Pag-araw ng Shabbos, sa umaga, may face-to-face fellowship po sa Valencia Bowl in Cebuano Version
at kasabay po ninyong face-to-face fellowship, ginagana po yun sa Valencia, Bohol. Sa hapon naman po ay si Bokirisuan, Tokap, Magbanwa. Minsan medyo adjustable po yung time niya kasi nga meron po minsan yung sa trabaho po kasi minsan meron siyang kailangan asikaso, hindi agad siya pinapayagang umuwi ng maaga. Ina-adjust po niya yung time ninyo ng atong pero yung normally po mula Wednesday hanggang Shabbos o hanggang Friday 3 to 3 po ang simula. Yun naman pong FB Live nating evangelism para isa pa nga po kasi nga baka yung tinitingnan na rin po Ulano kung 2 oras po kasi yung FB Live evangelism in English version, baka pwede po natin gawin yan na maaaring gawin natin na inkanamyaul kung winang uno ay gagawin 1 oras, pero gagawin maaaring 2 days, maaaring Monday and Wednesday kung sakali po. Titingnan po, i-analyze naman po kung ano ang the best. So yung evangelism maaaring maging open siya, maging public siya, o gagamitin ko yung aking individual na FB account para open sa Yahud. Open kahit sino, kasi nga evangelism tayo Pero yung Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, yan po yung mga private group chats na yun lang ini-invite natin, yun lang ang makakapasok doon sa ating mga FB live evangelism. Amnan po. Meron din pong panurin din po ninyo si Ahot Yahudi Kabatos. Meron din po siyang evangelism webinar na ginaganap normally araw po ng Tuesday. Si Juan din naman po, minsan nag-FB live din po si Aya Yawhab Ohabul. Si Yawhab Ohabul, si Bokirisuan Yawhab Ohabul, siya po ay sa Bokirisuan dyan sa General Santos City. Araw po yun ng sa Tuesday din po, o kung anong araw po, hindi po naman regular palagi. Minsan nakita mo minsan nag-webinar din, katulad kanina nag-webinar si Aya Marlon na short lang po yan, amnan po. So maging masilakbo po tayo sa mga Bolyaun, mga FB live natin. Kasama na rin po dyan yung ating Yauroe and Ulyaw siya group chat, isang leadership seminar po yan. Marami po tayong katuruan kasi na hindi naman maganda nga, madami at maganda. Ang tanong, na isasagawa ba? Ang salita ba ay nagkakatawang tao? Di ba sabi sa John chapter 1 verse 14, and the word became flesh and dwells among us. At ang salita ay nagkatawang tao at namuhay na nanirahan na kasama natin. Yung salita kasi ni Morkul Yahusha, isang salita na nagkatawang tao, na kung paano siya ay nagkatawang tao, yung mga katuruan sa Mulyaul, sa salita ni Yahuul, sa banal na kasulatan, sa Biblia, ay magkatawang tao din naman. Ano yung magkatawang tao rin? Maisapamuhay po natin. Amnan po. Diba sabi nga, ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Faith without works is dead. Amnan po. Yan ba sinabi di ba? Kaya nga sabi sa Yahushua o Joshua chapter 1 verse 8, ano sabi doon? Huwag kaligtaang basahin ng aklat na yun. Ano yung aklat na yun? Yung Biblia. Ang banal na kasulatan. Bulay-bulayin araw at gabi. Bakit kailangang bulay-bulayin? Upang maisapamuhay, maisagawa ang bawat nakasulat doon. At kapag naisasapamuhay natin, naisasagawa natin, sabi, giginhawa ka at magwawagi. Giginhawa ka, yayaman ka, sasagana ka, at magtatagumpay. Amnam po. Niyam rule, amnam we amnam. So mahalaga po yan, ang ating mga ginagawa, mga pagkikisa sa gawa. Ngayon, kung hindi mo mamasabayan yung actually na live, FB live, naka-record naman po yan. So pwede nyo panoorin yung replay, pwede nyo ulit-ulitin. Halimbawa, kung sinabayan mo ngayon, buo, mula doon sa Howlud and Worship, Praise and Worship, hanggang doon sa katapusan, hanggang sa teachings, hanggang ganito, tapos sa Baruhaw. Tapos, pwede mo namang balikan ulit na ang pakinggan mo na lang yung portion naman na puro teaching lang. Kasi nga, anong purpose natin? Kasi hindi na, maganda nga, exhort ka nga, hindi mo naman na papamuhay pa. Kaya anong susi para may sa pamuhay?
bulay-bulayin araw at gabi. Ibig sabihin, habang nagtatrabaho ka, naglilinis ka ng bahay, nagluluto ka, nagbibiyahe ka, o bago ka matulog, o magkikisis, o binubulay mo yung napakininggan mong katuruan sa FB Live, nabasa mong teaching doon sa Yauroe at Ulyaw Shar group chat. Amnam po. Nyamrul? Amnam. Kaya nga sabi niya, give me oil in my lamp, keep it burning. Diba? Give me oil in my lamp, keep it burning. Ano ba yung oil? Ang oil ay kumakatawan sa anointing ng Ruka Yahushua. At makikita mo rin, di ba, sinasabi doon sa 10 virgins na naghihintay ng lalaking ikakasal. The 10 virgins are waiting for the bridegroom. Si ba ang bridegroom? Si Mulchiul Yahushua Mishkai Boul. Ano yung Boul? Kaming ul. Boul. Kaming ul Yahushua Mishkai. Hinihintay ng 10 virgins. Sino yung 10 virgins? Yung mga mananampalataya, yung mga born again believers. Ngayon, ano nangyari? Yung 5 may sapat na langis sa kanilang ilawan. Nang dumating ang lalaki ikakasal, nang dumating ang second coming, nakasama sila, na-rapture sila, na-save sila. Yung 5 isa, yung 5 na walang sapat na langis sa kanilang ilawan, hindi sila nakasama. Bakit? Napagsaraduhan sila ng pinto. Bakit? Kasi nga hindi sila prepared. Amnam po. Kulang ang langis. Kulang ang kapuspusan ng Ruka Yahushua. Amnam po. Paano ba ang dapat gawin para mapunuan? Para mapuspos tayo ng Ruka Yahushua, yung kanamyahaw na tayo nga, sabi nga, pagdating ng rapture, pagdating ng second coming, pagdating ng ating pagharap kay Yahweh, tayo ay prepared. Amnam po. Yung nga, paano mapupunuan, mapupuspos na kayo? Diba? Huwag kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Hebrews chapter 10 verse 25. Pray without ceasing, manalangin kang walang patid, di ba? Amna po, magbasa ka, magbulay-bulay ng mulyaw-ul para maisagawa. Unahin mo ang kaharian at ang katuwiran niya, at all these things shall be added unto you. Amna po, ano ba? Suportahan mo ang gawain, huwag kabayaan, magbigay mong buong buo ang ikapuwe mga handog. Magbigay ka at ikay bibigyan, gustong para siksik, liglig, kaya umaapo pa ang ating matatanda. Tandaan po dyan, di ba sabi, para mapunuan daw, magbigay daw ng ikapo para mapunuan ang gawain mapunuan ng isa kamalig ng Yahweh, di ba? Kaya tandaan po yan, ang pagbibigay na mo, ang tinutulungan mo sa iyong pagbibigay sa Oholyaw o sa gawain ni Yahweh, ang tinutulungan mo at binibigyan kapag nagbibigay ka sa mga nangangailangan ay ang sino? Sino ang higit mo natutulungan? Ang ating sarili. Di po ba? Dahil sa iyong pagbibigay, ikaw ay bibigyan, gustong takal, siksik, liglig, kaya umaapaw pa. Ano man ang ibigay mo ng taos puso, ibabalik sa'yo 100 times more pa. Times 10, times 100 na ibinigay mo, yung ibabalik sa'yo ni Yahweh. O sino masigit nakikinabang? Hindi ba tayo? Pag nagbigay ka ng buong ikapo, ano sabi? Bubuksan ni Yahweh ang mga dulungan ng langit at ibubuhos ang nag-uumapaw ng pagpapala. Amnam po. Niyamrul, the more you give, the more you will receive. Amnam po. Kaya yung pagbibigay natin ay isang gawain na inutos sa atin. Hindi yung, wag po natin isipin na, kaya ako nabibigay para tulungan ng Oholyaw. Secondary lang. Kasi tungkulin mo talagang magbigay dahil pag hindi ka yung mga hindi nabibigay na ikapo, ano sabi ni Yahweh sa kanyang salita? Papadala niya ng salo. Guilty. Yung mga nagnanakaw o nagbabawas o hindi nagbibigay ng buong buo. Ano sabi? Guilty. Ano yung guilty? Dapat parusahan. Ano ibig sabihin ng pag dapat parusahan, pag guilty? It is an accident waiting to happen. Tayo ba nagsabi nun? Hindi po. Dahil yun ay salita ni Yahweh na sabi na binabantayan ni Yahweh ang kanyang salita upang magkabisa. Ang langit at lupa ay maglalaho, pero ang salita niya ay mananatili. Na ibig sabihin, tiyak isasagawa niya. Tiyak
tutuparin ni Yahuul ang kanyang salita. Langit at lupa nga daw, maguguna, pero yung salita niya mananatili eh. Hindi ba? Sino ba ang salita? Who is the Word who became flesh? Diba? Sa panimula ay ang salita. At ang salita ay nakay Yahuul. At ang salita ay Ul. At ang salita ay nagkatawang tao. Alam na po natin yung si Molchiul King, Yahushua Mehushkai. Amnam po. Niyamrul amnam. Sinasabi natin kasi nga, sabi nga, faith comes by hearing and hearing the word of Yahuul. Inuulit-ulit. Yung iba nakukulitan ka, pero pag sa Yahuul, talaga nga masaya tayo. Kasi nga, kung inuulit, baka hindi mo pa kasi naisasagawa. Kaya inuulit-ulit, para nga mapamuhay natin. Dahil sa, paano mo mabubulay-bulay? Pwede ba yung basta isa, minsan mo na napakinggan, may sa pamuhay mo na? Sa dami ng napapakinggan natin teaching, paano mo magagawa yun? Nang sabay-sabay. Hindi po ba? Minsan, hindi pa kasya sa yung sapatos. Pag lumaki na yung paa mo, mas malaki na yung ibig sabihin, sabi na, di ba, if the shoe fits, wear it. Kung kasya yung sapatos, tugma sa'yo, isagawa mo. Iniilawan ni Yahuul, hakbangan mo. Bakit? Kasi pag inilawan ni Yahuul, dapat hakbangan. Dahil pag hindi mo inakbangan, hindi mo dinesisyonan, pag nawala uli yun, nangangakapa ka na naman, hindi mo na naman kung saan ka tatapak. Amnam po. Yahuul. So, pag inilawan ni Yahuul sa puso mo, giniyabis ka, sabi nga, faith is now. Wag mo nang ipagpalibang pa. Wag mo nang patumpik-tumpik pa. Yung faith, kasi faith is now nga eh. Ngayon na. Yan po ang pananampalataya. Ang po. Niyamrul, ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Sabi nga ni Pablo, sabi niya, pakita niyo sa akin yung mga gawa ninyo na yung pananampalataya na walang kasamang gawa. At ipapakita ko sa pamamagitan ng aking gawa ang aking totoong pananampalataya. Amnam po. Niyamrul, amnam. Ngayon po, palagi nating isa sa nakikita natin na assignment ni Yahuul sa bawat isa sa atin at sa iba pang mga ibang grupo na naniniwala kay Yahuul na si Yahuul ang eternal pang walang hanggang pangalan ni Yahuul na dapat alalahanin sa bawat salin lahi. Ang mga sumasampalataya kay Molchiul Yahushua Mehushkai, kay Yahushua na ang tanging pangalan na ibinigay sa sin ng langit upang maligtas, walang ibang pangalan. Amnam po. Tayo inutusan, gaya ng sinabi ni Molchiul Yahushua sa kanyang salita na tayo, nangangaral. Marami nang nangangaral. Kasi, bakit po natin inuulit? Mahalaga kasi ito. Marami nang nangangaral ng salita ng Biblia sa buong mundo. Napapamigay ng mga libreng Biblia, mga babasahin, mga leaflets, pamphlets, mga to internet, radio, TV, at saka to internet all over the world. Marami na. Pero yung Great Commission na yung ipangaral sa buong mundo, sa bawat sulok ng daigdig, ang mainam na pahati, ang gospel, ang good news, ang glorious message of salvation. So, ginagawa na, marami nang gumagawa niyan. Ay yung pangalawa, gawing alagad ang bawat bansa at bautismuhan sa pangalan. Doon nakakaroon ng gap, ganun doon nakakaroon ng may pangangailangan. Dahil, sabi, ang pangalan na walang ibang pangalan, ang pangalan ni Yahweh ay Eter. So, hindi pwedeng magbago, hindi pwedeng palitan. At sinabi nga po natin kanina, di ba? Ang sino mang mangaral o magturo, magsalita sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan ay paparusahan ng kamatayan. Deuteronomy chapter 18 verse 20. Amnam po. Malino naman sinabi ni Yahuul, siya isang jealous, siloso siya. Never mention the name of idol. Di ba? Huwag babanggitin nga yung pangalan ng mga Diyos-Diyosan, yung mga pangalan ng mga evil spirit, pangalan ng mga huwad na may kapal, huwag babanggitin. Amnam po. Tinapos na ni Yahuul. Kung nang sa umpisa, maraming yung mga hayaan yung mga pagano, mga pagano na sumamba sa mga pangalan ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan, they are practicing polytheism. Pero nung kausapin siya ni Moses, mababasa sa Exodus chapter 3 verse 13 to 15, na niliwanag na niya, kasi tinanong siya, ano pong sasabihin kong pangalan nung nagsugo sa akin? Dahil alam ni
Moses na maraming Diyos-Diyosan na sinasamba ang mga tao. Kaya kita mo, di ba si Haring Solomon, di ba? Ano ba isang matinding kasalanan ni Haring Solomon? Ni King Solomon? Idolatry. Dahil nagkaroon siya ng mga asawa ng mga iba't ibang mga hindi naman Yahudi. Di ba sabi nga, do not be equally of the unbelievers. Ang utos sa mga Yahudi, wag ka mag-aasawa ng mga hindi Yahudi. O converse, para ibig sabihin, hanggat maaari talaga wag kang mag-aasawa ng hindi ng unbelievers. Kasi nga, kapag hindi siya matibay, katulad nangyari kay Solomon, kay Haring Solomon, ay tinuruan siya ay natulak sa pagsamba sa maraming mga Diyos-Diyosan. Di po ba? Amnam? Idol. So maraming, kaya nga nilino ni Mo, sabi, ano pong pasabihin kong pangalan? Kasi alam niya maraming, siyempre kailangan linawin niya, kasi maraming mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan. O sasabihin natin, paano po nangyari? Di ba? So, ulit. O, naalala pa po yung sinabi natin, mula sa kapanahunan ni Eva at ni Adam, nakikipag-usap sa kanila si Yahuul. So, mula sa Yahuul, na ginawa niya si Adan, tapos dumami ang mga tao, hanggang sa kapanahunan na nilipol ang mga tao dahil sa kasalanan. Natira ay si Noah at ang kanyang pamilya. 8 lang ang natira doon sa madaming tao, di ba? Marami, 8 lang ang natira. Isa lang ang lingwahe nun. Isa lang kung anong lingwahe niya, yun ang ginagamit nila. Pagkatapos, yun nga po, di ba, nagunaw ang mundo, tapos na-repopulate na naman ang daigdig. So, si Noah at yung asawa niya, si Shem o si Shuam, si Japhet at saka si Ham at yung kanilang asawa. So, kaya nga nagkaanak sila. Kaya nga, 8 lang yun, dumami na naman, na-repopulate ang buong mundo. So, dumami na naman yan, di po ba? Amna po. At tapos nga, di ba, at makikita, at tinuro na nga po natin, pinapalahat nung pag binasa mo yung Genesis chapter 4, nasabi doon, sa Genesis chapter 4, ay doon, nung ipanganak si Seth at tapos si Enos, matapos na patayin ni Cain si Abel, ay makatapos pa na si Enos at si Seth at si Enos, doon nagsimula ang mga tao na tumawag kay Yahuul. Yung Yod-Heh, Bab-Heh, yung Tetragrammaton, doon siya nagsimulang tumawag. Pero makikita natin, sabi nga pa natin sa Genesis chapter 2 verse 4, doon pa lang ay binanggit na ang pangalan ni Yahuul doon sa Bible, Hebrew Bible. So makikita mo, Hebrew Bible, Hebrew language ang ginagamit. Kaya nga Hebrew Bible, kasi nga Hebrew language. So makikita mo na sa common sense na makikita mo na Hebrew ang salitang ginamit ni Yahuul na siyang namana ni Adan at ni Eva, na ipinasa sa kanilang mga anak at kaapu-apuhan hanggang sa dumating sa panahon ni Noah, na namatay siya, 8 na lang natira, tumamin naman ng tao sa mundo. At mababasa mo sa Genesis chapter 11 verse 1, nasabi doon, the earth has one language and common speech. Ngayon sasabihin ng mga sa research, baka iba yung lingwa. The fact na sa Genesis chapter 11 na matapos gunawin ang mundo ng matinding baha, at 8 natira, dumami na naman uli, at sinabi sa Genesis chapter 11 na the people have one language and common speech, doon lang makikita mo, ibig sabihin, yung lingwahe na yun na ginagamit nila, yun ang ginamit ni Yahuul sa pakikipag-usap kay Eva at kay Adam. At yun din ang naipasang lingwahe, pananalita ni Eva at ni Adam sa kanilang mga anak at kaapu-apuhan hanggang sa nagunaw ang mundo ng malaking baha. At sa 8 survivors sa pamumuno ni Noah, dumami na naman ang mga tao. Dumami na naman ang mga tao. Tapos pagdating sa 11, Genesis chapter 11 verse 1, bago nangyari yung Tower of Babel fiasco na nagkaiba-iba ang lingwahe ng mga tao, isa lang daw ang lingwahe at pananalita. Amnam po. Niyamrul, amnam. So, bago nagkaroon ng Tower of Babel fiasco na nagkaroon ng iba't ibang salita yung mga tao Nagkaroon na ng English,
Tagalog, Cebuano, Bisaya, Chinese, Japanese, Koreans, Russian, di ba? Pero bago dumating yun, doon na nagsimula yung sa Tower of Babel fiasco. Pero sa Genesis chapter 11, sinabi isa lang ang lengguwahe at isa lang ang pananalita. At nangyari na tumawag ang mga tao sa pangalan ni Yahoo, yung Yod-Heh-Vav-Heh, wala pa noon yung Tower of Babel fiasco. Amnan po. Kaya at pagkatapos nilinaw, sabi, so Hebrew Bible, kaya nga sa Hebrew Bible may babasa mo, ibig sabihin sa Hebrew language yun eh. Kaya nga, di ba makikita mo siya doon, makikita mo doon na pinakilala, di marami ng lingwahe ng mga tao. Marami, kaya nakaiba-iba na eh. Tapos, inintroduce ngayon si Abram the Hebrew. Si Abram ang Hebreo. At si Abram ay kalaunan ay pinalitan ni Yahoo ng Abraham. Na ibig sabihin, father of many nations. Amnan po. So makikita mo, isang lingwahe lang. Tapos, nagkaiba-ibang lingwahe, pero yung original name, yung true name of Yahoo, syempre, naka-retain yun kung sino ang gumagamit ng salitang Hebreo. Dahil Hebreo ang salita na inihayag na pangalan niya, kaya nga nakasulat yun sa Hebrew Bible. Amnan po. Kaya nga, sabi sa sa Matthew o Mateo, Manyahu chapter 1 verse 20, salvation is of Yahudim. Salvation is of the Jews. O, meron nga po tayo katanungan. Lahat ba ng Hebreo ay Israelita? True or false? Lahat po ba ng Hebreo ay Israelita? Lahat ba ng Israelita ay Hebreo? Sa unang tanong, ang lahat ba ng Hebreo ay Israelita? Ang sagot ay no. Bakit? Kailan na ba nagsimula ang mga Israelita? Nung ipanganak si Jacob o si Israel at yung mga anak niya, yung 12 anak niyang lalaki nung naging 12 tribes na, sila ang tinawag na 12 tribes of Israel o mga Israelites dahil nga galing sila sa lahi ni Israel. Nung kapanahonan ni Abraham, di ba, Hebreo na sila, wala pa nun ng Israelita dahil wala, di ba, pinapanganak si Israel eh. So, si Israel, si Jacob, si Abraham, tapos nagkaanak siya na si Ishmael at saka si Isaac. Ano tawag sa kanila? Hebreo pa rin sila nun, di ba? Hebreo pa rin sila. Tapos, siyempre, nung nahiwalay na si Ishmael, nahiwalay na siya, si Ishmael, nagkaroon ng tinatawag na 12 tribes of Ishmael, na Ishmaelites. Doon nang galing ang lahi ng mga Saudi Arabian, mga Middle East, mga Arabs, majority ng mga Arabs, doon nang galing sa lahi ni Ishmael o Ishmaul. Amnan po. Hebreo din siya dati. Hebreo siya kasi tatay niya Hebreo, Hebreo din siya. Kaya nung banda, yung lahi naman niya, na yun ang tinawag na Ishmaelites. Amnan po. O tapos ngayon si Abraham, naging anak niya sa lahi yung si Isaac. Tapos si Isaac naging anak niya yung kambal, si Laban at si Juan, di ba yung kambal anak niya, tsaka si Jacob, di ba? Dinaya pa nga ni Jacob yung kanyang kapatid di ba? Tinulungan siya ng nanay niya. Kaya si Jacob nakipagbuno kay Yahoo, doon sa angel of Yahoo, kaya pinalitan siya ng pangalan, ginawang Israel. Ibig sabihin ng Israel o Yahshua-ul, yung wrestling, to wrestle with, dahil nga to wrestle with ul, kasi ibig sabihin ng Yahshua-ul o Israel. Amnan po. Israel, wrestle, ul. Actually, Yahshua-ul. Hindi el actually. El kasi modern Hebrew yun, nakapangalan ng mga Diyos-Diyosan. Amnan po. So si Yahshua-ul o si Israel, nagkaroon ng 12 anak, na nung bandang huli, yung 12 anak ng lalaki, dumami ang lahi, naging 12 tribes. Sila ngayon tinatawag na Israelites. So, lahat ng Israelites, so, sa pangalawang katanungan, sa unang tanong, ang lahat ba ng Hebreo ay Israelites? Mali. False. Pero, lahat ba ng Israelites ay Hebrew? Yes. Kasi, si Israel ay Hebrew. Lolo niya si Abraham the Hebrew. Tapos, dumami yung mga anak niya, kaya naging Israelite. So, lahat ng anak kapupuhan ni Israel, ni Jacob,
Hebreo sila lahat. Pero sila lang ang Israelites, yung galing sa 12 tribes of Israel. Yung labas doon sa 12 tribes, hindi sila Israelites. Amnan po. Pangatong tanong, lahat ba ng mga Jews ay Israelites? O lahat ba ng Israelites ay Jews? Ano po ang answer? Ang answer ay tama po. True. Bakit? O ito, ulitin ko ulit kasi maganda po. Kasi kailang ma-realize po natin yung katotohanan ito. Yung 12 tribo ng Israel, tinawag na Israelites, 12 tribes of Israel, ay nagtayo ng dalawang kaharian. Kaharian ng Israel, tinayo ng 10 tribo. At kaharian ng Juda o Yahuda, na itinayo ni Yahuda, yung fourth son of Israel kay Leah, kasama niya ang kanyang kapatid na si Benjamin. Si Benjamin at si Yahuda ang nagtayo ng Kingdom of Yahuda. Bakit Yahuda ginamit, hindi Benjamin? Kasi mas marami ang population ng Yahuda ay mas malaki. Mali mo, isang kaharian na yun, dalawa lang sila. Pero mas marami ang population ng Yahuda. Tapos 10 tribes of Israel. So dalawang kingdom, di po ba? Ngayon, ano nangyari? Hindi ba inayaan ni Yahweh na sakupin ng ang Israel ay sinakop sila at itinapon, di ba? Na-exile sila, sinakop sila ng kanilang mga kaaway, marami namatay sa kanila. Yung mga natira naman ay yung ibang natira, sabi ng isang rabbi, mga 10%, at yung majority ay itinapon na exile sa ibang bansa. Dinala sa Assyrian Empire na sakop nilang bansa. Assyrian po kasi sumakop doon sa Israel eh. So natapon na. So ngayon, yung kung may natira mang konti, mga around 10% na taga-Israel doon sa 10 tribes, tapos yung buong intact pa yung Kingdom of Yahuda, dahil wala na nga Israel, nawasak na eh. Ang natira na lang ngayon doon sa Promised Land, sa Land of Canaan, Kingdom na lang of Yahuda. Kaya ngayon, yung natirang konti na bahagi ng 10 tribes, at saka yung 2 tribes sa Kingdom of Yahuda, so 12 tribes sila, na-identify ngayon sila, na-assimilate sila ngayon as part of the Kingdom of Yahuda. Kaya ngayon, lahat ngayon ng 12 tribes ay tinawag na Yahudim dahil sila ay galing sa, kinonsider sila na galing sa kaharian ng Yahuda. Kaya Yahudim. Amnam po. Niyamrul, Amnam. Tinawag silang Kaya yung pangatlong tanong na, ang mga Yahudim ba ay, o Jews ay Israelites? Yes. At lahat ba ng mga Israelites ay Yahudim? Yes. Isa rin yun. Israelites at Yahudim, the same sila. Kasi nga, kinonsider yung the whole 12 tribes of Israel as part of the Kingdom of Yahuda, kaya tinawag silang Yahudim. Amnam po. At doon naman papasok yung sinasabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sila ang tinawag na mga na bayan na tinawag sa aking pangalan. My people who are called by my name. Sabi po ni Yahuwah. Amna po. Niyamrul, amna. Lagi natin sinasabi kasi napakahalaga po yung oo nga, nagtuturo ka ng Biblia, tinuturo mo yung mga teaching ni Molekul Yahushua. Ang sino man nagmamataas ay ibabagsak. Ang sino mang pride comes before fall. Kapag may kayabangan, kasunod ipabagsak. Pride comes before sin. Kapag may kayabangan, kasunod marapahiya ka. Pride comes before distraction. Rubin, pagka may kayabangan, susunod ay pagkawasak. Pride comes before contention. Ano yung contention? Yung pagkakadivision, pagkakahiwa-hiwalay. Kasi nga, puro mapapride. Amnan po. Pero, tinuturo natin ang salita ni Yahuwah. Pero, yung mga gumagamit ng mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan o yung huwad na may kapal o hindi naman yung totoong pangalan ng may kapal ni Yahuwah. Ano po ang nangyayari? Sino naluluwalhati? Si Yahuwah ba? Hindi po. Sino? Yung mga Diyos-Diyosan o mga pangalan ng kung sino-sino na kanilang ginagamit. Amnan po.
Nimrod. Kaya makita mo, tinatawag silang ang may kapal ay ipinahayag ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo. Pero marami tayong may mga verses na pinapakita na parang malaman natin ang kanyang totoong pangalan. Di ba? Kaya nga yung Yahweh. Kasi alam mo, Yod He Wab He. YHWH. Ang isang hint natin, yung Wab. Alam po ba na sa Hebrew ay isang karakter lang ang Wab? Ang Wab o W, ang V or Bab, at saka U at saka O, iisang karakter lang sa Hebrew. Yung consonant na Wab, Vab, ay ginagamiting O at saka U. At ang pinaka-luma, pinaka-ancient, pinaka-oldest sa apat na yun ay yung letter U. So, ito, Yod, He, U, He, YHUH. Diba? Yung W kasi U din eh. O, tingnan mo, Yahoo, malapit na, diba? Pero may paano mo makikita yung tamang pronunciation? Kasi doon nga papasok yung mga iba pang mga proof na ang bayan na tinawag sa kanyang pangalan ay ang tawag sa kanya ay Yahudim. Sa lingwahe ng mga Arabo, sa Arab language, ang tawag nila sa mga Jews ay Yahudim. Modern Hebrew, Yahudim. Ang city o lungsod na tinawag sa pangalan ni Yahoo ay tawag ay Yahushalem o Jerusalem. Amnan po. Ngayon, yung pangalan ni Yahoo ay makikita mo na yung first three letters ng YHUH o YHWH ay makikita mo sa pangalan nung assistant ni Moses na si Joshua. Kaya magiging Joshua, Yahushua. Makikita mo rin sa pangalan ng high priest si Yahushua o Joshua, the high priest. At yung spelling ng Hebrew name niya ay Yod He Wab o YHW, YHU. Yung first three letters of the Tetragrammaton. Yung mga pangalan ng mga propeta, Jeremiah, Zechariah, Isaiah, Obadiah, Elijah, Nehemiah, ay makikita mo rin na yung pangalan nila, yung first three letters ng YHW, YHU, Yod He Wab, ay nandoon sa kanilang pangalan. Kapag ni-research mo, halimbawa, meron kang Hebrew Kali Dictionary o meron kang mga Bible Lexicon Concordance na may tamang pagbanggit o pag-pronounce sa pangalan ng mga propeta, makikita mo yung ang letters na spelling ng pangalan nila ay merong Yod He Wab o Yod He Bab. Ang basa nila doon ay Yahoo. Amnan po. Ngayon, isa pa makikita mo yung Judah. Ang spelling ng Judah ay Yod He Bab, Yod He Wab, Dalet o Yahuda. Amnan po. At doon nga galing ang mga Yahudim. Amnan po. Kahit nga yung pangalan yung emisary, apostol, di ba? Si Janis Yahukanang, si Matthew ay Manyahu, si Timothy ay Yahutam. At yung Prime Minister ng Israel, si Netanyahu. Mahalaga po ito na kahit pinag-uulit-ulit para na matandaan mo, para in time, na ma-realize mo that we are fully convinced of the name. Bakit? Mas walang sino mang tumawag sa pangalan ni Yahoo ay maliligtas. Napakahalaga ang pangalan. Kaya makikita mo na sinabi ni Yahoo sa kanyang sa 10 utos, sinabi niya, never mention the name of Yahoo in vain. Ang sino mang mastos, lumapastangan sa pangalan niya ay anong parusa? Kamatayan. At kita mo ang kahalagahan ng pangalan niya na pinayagan niya sa pagkilos ng ruka Yahushua na maisulat yung Tetragrammaton ng ilang beses? 6,828 times. Na sinulat ng iba't ibang tao, iba't ibang propeta, sa iba't ibang panahon, pero pareho yung pangalan. Amnan po. In Hebrew.
Amnan po. At makikita mo, sinabi nga natin kanina, nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ni Yahweh noong hindi pa nakakaroon ng Tower of Babel fiasco. Nung iisa pa lamang ang lingwahe at panalitan ng mga tao, doon nagsimula ng tumawag ang mga tao sa kanyang pangalan. Sa salitang Hebreo. At iyon ang sinabi ni Yahweh kay Moses na Hebreo na ito ang aking pangalan magpakailanman. So kung ano yung pangalan niya sa Hebrew, yun ang pangalan magpakailanman, hindi pwedeng palitan. Kaya nga sabi, this is my name forever. Kailan nagsimula yung, kung Genesis chapter 2 verse 4, di ba sabi, Yahweh Elohim created heavens and earth. So kay Eva at kay Adam pa lang, yun na ang pangalan niya. At makikita mo nang sabi natin nung magsimula ng after na ipanganak si Seth at si Enos, nagsimula nang tumawag ang mga tao sa pangalan ni Yahweh. Sa tetragrammaton, wala pa yung multiple languages. Hindi pa nagaganap yung Tower of Babel, Babel na nagkaiba-iba ang kanilang lingwahe. At inutos, this is my name forever, hindi mo pwedeng ang palitan. Yesterday, utmol, yesterday, today, and forever, that will be His name. Bakit mga papalitan? Yes, sabi sa Joel chapter 2 verse 32, Romans chapter 10 verse 13, Acts chapter 2 verse 21, ang sino man tumawag sa pangalan ni Yahweh ay maliligtas. Pero kapag naman nilapastangan ang kanyang pangalan, hindi sila maliligtas, kundi paparusahan pa nga ng kamatayan. O kaya naman, pag binastos mo, o kaya naman ay yung pinalitan mo, nagturo ka, nagsalita ka, nag-teaching ka ng Biblia sa pangalan ng mga Diyos-Diyosa, ano parusa? Kamatayan pa rin. Kaya sabi, never mention the name of idols. I will never say, hindi ko ipahahatian ng aking kalawalhatian ang mga graven images. Yung mga Diyos-Diyosan, mga false creators, mga idols na may mata, pero hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. May bibig, hindi nakakapagsalita. May ilong, hindi nakakahinga o hindi nakakaamoy. May paa, hindi nakakalakad. May kamay, hindi nakakahawak. Pagka may sunog, kapag may lindol, kapag may baha, sila pa ililigtas mo. Yan tawag doon yung mga patay na idolo, mga Diyos-Diyos. Di po ba? Ito ang katotohanan ng magkakawalaya sa bawat isa. Ngayon po, ang pangalan ng Ama ay pag tumawag ka, maliligtas ka. Ngayon, yung pangalan ng Ama ay ibinigay sa Anak. Kaya nga sabi ng ating Mesiyas sa John chapter 5 verse 43, dumating ani sa pangalan ng aking Ama, dumating ako sa pangalan, I came in my Father's name and you rejected me. When another came in their own name, you gladly welcomed them. Dumating ani, sabi niya, dumating ani sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi nyo o tinanggihan nyo ang aking, nang dumating, nang may ibang dumating sa sarili niyang pangalan, tinatanggap ninyo. Dumating siya, ano ang pangalan ng Ama? Yahweh. Ang sabi ng mga tao nung the day of the di ba, alam niyo yung sinasabi ng Linggo de Ramos sa sanlibutan, nang nakasakay siya sa batang asno, di ba? At pumapasok siya sa Jerusalem, sa Jerusalem, the city that was called in the name of Yahweh. Ang sabi ng mga tao, may palaspas, mayroong mga palm tree, sabi niya, Baruch haba Holshuam Yahweh. Pagpalain siya na dumarating sa pangalan ni Yahweh. Amen po. At yung sabi sa John chapter 17 verse 11, aalis na ani sa sanlibutan, sabi ng Mesiyas, iiwanan ko na sila, Amang banal, pangalagaan niyo po sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Kasi makapangyarihan ang pangalan ng Ama. Kaya nga, pag tumawag ka, maliligtas ka, pangalagaan niyo po sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Dumating nga siya sa pangalan ng Ama dahil ang pangalan ay Yahweh. Binigay ng Ama ang kanyang pangalan sa anak. Kaya ang pangalan ng anak ay Yahushua. Amnan po. Sabi sa Matthew chapter 1 verse 21,
ang isang birhen ay manganganak ng isang lalaki at ang ipapangalan sa kanya, hindi pwede ang random, hindi pwede ang ibang pangalan, kundi ang pangalan ay Yahushua, dahil ililigtas niya Yahshua, ililigtas, to save or will save means salvation. Yahu will save. Yahushua. Pero kasi nga pag binigla mo, Yahushua, may us na tunog sa gitna. Kaya ang pinaka-eksaktong meaning ng pangalan ay Yahush, power to save. Dahil us in Hebrew means power. Usu, Yahush. Kaya nga merong usi. Ano yung usi? Most powerful, makapangyarihang na baril yung usi na inimbento ng mga Israeli, ng mga Yahudim. Kaya nga usi. Kaya nga us means power. Yahushua, Yahush, power to save. Yun ang meaning ng pangalan. Na makikita mo, tanong, paano ba tinugon ni Yahuul ang kahilingan ng ating Misaya na pangalagaan ang kanyang mga hinirang, ang mga mananampalataya niya? Babalik na ako sa iyo, Ama. Ngayon po, pangalagaan niyo po sila, Amang Banal, sa kapangyarihan ng pangalan mo na ibigay mo sa akin upang so that they will be united, so that they will become one as we are one. One in faith. One in holiness. Maging isa yung mga mananampalataya. Magkaisa. Marami yun eh. Believers they become one. United. As we, tayo, ay maging isa. O, yung ibig sabihin ng isa doon, hindi ibig sabihin ng isang bilang. Kaya nga, Yahuul him. The Father, Yahuul. The Son, Morkuul, Yahushua. Holy Spirit, Ruka, Yahu. They are one in purpose. They are one in holiness. They are one in power. They are one in name. But they are three in numbers. Ano po? We, kita mo yung analogy, sila na mga maraming mananampalataya ay maging isa, katulad din natin tayo na tatlo ay maging isa. So makikita mo yung analogy, hindi mo pwedeng sabing oneness na isa lang yung ul. Isa lang po ang Diyos eh. One God. Sa English, sa Tagalog, isang Diyos. Pero yung isa dong Diyos, sa Hebrew, ulhim ang katapat. Ano yung ulhim? Plural yun. Plural. Ang Ama ay ul, ang Anak ay ul, ang Holy Spirit din ay ul. Amnan po. Malinaw na po. Niyamrul, amnan, we amnan. Bakit po natin to? Mahalaga kasi na, papuntungan na tayo. So, ang pangalan pala ng Ama, Yahu, ay dinadala ang kanyang pangalan ng bayan niya na tinawag sa kanyang pangalan, kaya Yahudim, na kaya pala Yahudim ay dahil nga sila ay na-identify na part na ang buong 12 tribo ng Israel, ng Israel ay naging parte ng kaharian ng Yahuda. Dahil wala na nga yung Israel na, tinatapon na sila, kaya tinawag silang Yahudim. Tumutugma na sila naging bayan na tinawag sa kanilang pangalan. At ang pangalan ng Yahu, yung tamang pag-pronounce noon ay pinapatunayan ng mga pangalan ng mga propeta na yung Yod, He, Wav, yung YHW, YHU na pangalan, first 3 letters ng Tetragrammaton, ang tamang pagbigkas ay Yahu, YAWHOO. Pwede namang YAOHU na siya nga natin ginagamit, o kaya YAUHU o YAWHU. Ang mahalaga yung tamang pag-pronounce. Kasi ang sabi, ang sino mang tumawag. Hindi sinabi ang sino mang mag-spelling. Palayo kami. O sige, palayo kayo. Palayo. Hindi naman, paano mo ba binipikas? Yan natawag ang pangalan. Yun po ang mahalaga. At yung pangalan na yun ng Ama na makapangyarihan ay ibinigay sa anak. At ang pangalan ng anak ngayon ang naging protection na nangalaga sa kanyang mga hinirang. Kaya nga, at makikita mo, sinabi na nung nga ibinigay ni Yahuul ang pangalan niya sa anak, ano sabi? The name, he was elevated and became the name above every name. Binigyan siya ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Paano higit sa lahat ng pangalan? Ang bawat tuhod ay luluhod pag binanggit mo yung pangalan.
At the mention of the name of Morkiul Yahushua, yung Yahushua means lahat ng tuhod luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Amnan po. At dahil sa pangalang iyon, ano mangyari, di ba? Ang bawat sumasampalataya sa Kanya, kay Morkiul Yahushua Mishkai, magpapalayas ng demonyo sa Kanyang gamit ang pangalan ni Yahushua. Magkapagsasalita ng ibang wika. Kaya makita mo, di ba, bumaba ang Rukayahu, ang Espiritu doon sa time ng Pentecost, na nagsalita sa iba't ibang wika ang mga mananampalataya. At matuklaw man ang ahas, gaya na nangyari kay Pablo, o tumampot ang ahas, o makainom ng nakakamatay na lason, hindi tatablan, hindi maano. At yung mga may sakit, may karamdaman, kapag pinatungan ng kanilang kamay, ay sa tanggap ng kagalingan. Kahit pa inborn, yung bulag, pinangabulag, nakakita. Yung pipi at bingi, nakapagsalita, nakarinig. Yung lumpo, at saka yung paralisado, siya ay nakalakad, sila ay nakagalaw. Yung dinudugo ng babae na maraming taon na, gumaling. Yung inaalihan ng demonyo, yung mga may ketong, nagsigaling. At meron pang patay, ay muling nabuhay sa kapangyarihan ng pangalan. At sinabi nga natin, ang pangalan ng may kapal na eternal, from generation to generation, ay dapat alalahanin na andun ang kapangyarihan ay ibinigay sa anak. Kaya yung pangalan din ng anak ay naging eternal. Kaya nga sinabi doon sa Gawa chapter 4 verse, walang ibang pangalan ang ibinigay sa sino na sukat ikaligtas, walang ibang pangalan. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo, hindi pwedeng Yahushua, Yeshua, Yahushua, Yahawashi, ano pa, Jesus, issues, mas lalo na yung Jesus issues, dahil sabi sa Biblia, ang sino mang magsalita sa pangalan Diyos-Diyosan ay paparusahan ng kamatayan. Alam naman natin yung issues o Jesus ay Griegong pangalan ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga pagano at ng mga Griego. Galing sa Greek mythology, si Zeus, si Zeus, si Dionysius na sinasamba nila bago pa dumating ang Mesiyas. Nang dumating ang Mesiyas, Yahushua, pagdating ng ipinako at pinatay siya, hinatulan siya ng kamatayan ni Poncio Pilato. Si Poncio Pilato ang nagpalagay nung Griego at Latin na issues. At ano nangyari? Nagkatotoo yung sinula ni Propeta Jeremiah na sabi niya, ang bulaan, the lying pen of the scribes will change the truth. Sino ba yung escriba? Yung mga nagsasalin ng Biblia. Ano ba? Hebrew. Susulat ulit sa Hebrew, sa ibang Bible ulit. Yung parang mga dumami. O yung nagpiprint. O yung mga publishers. Yung mga Bible scholars, Bible translators na sinasabi sa iba't ibang wika, iba't ibang lingwahe na doon nangyari yung bulaang propeta, yung spirit, evil spirit of lying spirit ng mga iskriba ay binago yung pangalan. Kasi alam nila na pag dumawag sa pangalan, maliligtas. Kung ibang pangalan tinatawag mo, maliligtas ka ba? Bakit ba napalayas ang mga demonyo, napagaling ang mga may sakit at karamdaman nung kapanahunan ng Morkiul Yahushua, nung kapanahunan sa New Testament time? Dahil narinig nila, dahil pinalayas sila sa kapangyarihan, sa authority nung pangalan na binanggit, na dinadala ang pangalan ng Ama doon sa pangalan ng Anak. Amnan po. Kaya sila napalayas. Amnan po. Jesus ba ang ginamit noon? Hindi. Kasi yung letter J nga, na ginagamit nila sa kasalukuyan, yung Jesus, letter J, na-discover, na-invento lang ngayon ng 1524 AD. Pantas ng 524 years ago. Nung tayo na Messiah, wala pang letter J. Kaya nga noon, ang tatanong lang ano ba ang ginagamit na pangalan nung New Testament time, na yung mga may sakit karamdaman ay gumagaling, yung mga demonyo na papalayas, yung kahit patay na bubo, anong pangalan? Yun ang dapat, hindi yung ano yung nababasa, hindi kasi po nababasa ko po ngayon na ganito, nga, sinabi na nga sa'yo na Tagalog yung English yan, pero hindi yan ang totoo Alam yan ng mga pastor, mga Bible teachers,
Bible leaders, kahit yung mga pare sa Katoliko, sa Iglesia, sa iba't ibang mga reliyon, sa Jehovah. Kasi sa writers ng Jehovah, sinasabi nga, mali nila, alam nila hindi Jehovah yung totoong pangalan ng may kapal. Kung naniniwala tayo sa salita ni Yahweh na kapag tumawag ka sa pangalan, maliligtas ka, hindi pa dapat siguraduhin mo, alamin mo, kung ano yung totoong pangalan na nakapagliligtas. At ano ba yung pangalan talaga na totoo, na nagpapalayos ng demonyo, na kapagpapagali ng mga may sakit, at lahat ng tudlod sa kapangyarihan ng pangalan. At sabi pa, ano man ang pangangailangan nyo, humingi ka sa Ama, sinong sama kay Yahuul, sa pangalan ng anak, Yahushua, at ito'y ibibigay sa inyo. So that the Son will glorify the Father. Ano ang pangalan mo? Hingi ka sa kapangyarihan, sa pangalan. Di po ba? Amna. Niyam rule, no other name means isa lamang, hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo. Sabi, hindi ba Yeshua kasi Aramaic? Ang pangalan ng may kapal, si Yahu, ay inihayag sa Hebrew Bible doon pa lang sa kapanahonan ni Eva at ni Adan sa Genesis chapter 2 verse 4. Ando doon na yung pangalan ng may kapal, yung Yod-Heh-Vav-Heh na Hebrew name. Amnam po. Kaya nga, at yung pangalan niya, dinadala ng Hebreo ng mga Yahudim ng kanyang bayan na tinawag sa kanyang pangalan, ng lungsod. Ngayon, yung sasalita natin ngayon na Netanyahu, at sabi ng mga Muslim, ang tawag niya sa Jew ay Yahudim. Ano po yan? Modern Hebrew ba yan? Modern name ba yan? O Old Hebrew name? O ancient name? Natural, modern. Kasi nga, kaya nga buhay pa yung si Netanyahu eh. Ang spelling Netanyahu, nun, tab, on, tet, tapos yod, hey, wab. Yung sa pangalan ni Netanyahu, yung first three letters nung tetragrammaton, ando doon yung pangalan ng Ama. Kaya nga, Yahoo, ang basa nila, di ba? Paano mo yung sasabihin nila na nakalimutan ng mga Hudyo ang pangalan dahil daw walang alphabet, dahil pinagbawal ng mga Jewish religious leader, pero hindi naman ibig sabihin hindi na alam ng mga Hudyo na basahin yun. Hindi lang nila binabanggit, sinasabi sa harap ng mga tao. Maaaring yung mga bata nakalimutan, pero yung mga rabbis, yung mga kasi sa Israel lang, 7 million pa, 8 million ng tao na Hudyo sa Israel. At sa buong mundo, sa New York lang, million din ng maraming Hudyo rin eh. At sa ibang panig pa ng mundo. Sabihin, paano makakalimutan nila yun? Hanggang ngayon, dala-dala nila yung pangalan. At makikita mo, kahit sinasabi mong Lord God, Jehovah, pero tingnan mo yung katapat na Hebrew verses, hindi binabago, hindi inaalis yung Yod-Heh-Vav, yung YHWH sa Hebrew. Andun pa rin, nare-retain pa rin. Imposible, alam nila yung amna po. Dahil lang ng kaayong, bakit? Kasi nga, pagka hindi mo tinanggap, sabi, pag tumawag ka sa pangalan, maliligtas ka. Kung ibang pangalan tinatawag mo, maliligtas ka ba? Sang-ayon sa Biblia, sa Hebrew, sa Joel chapter 2 verse 32, sabi sa Romans chapter 10 verse 13, sabi sa Acts chapter 2 verse 21. Kung hindi po pwedeng sabihin dahil Aramaic, kasi ang pangalan ng Ama ay ni Yahuul ay inihayag pa sa Genesis chapter 2 kay Eva at Adan pa lang. Sa 2,000 years hanggang from Adam and Eve hanggang kay Noah, 2,000 years, isang pangalan ang ginagamit, isang lingwahe lang. Tapos pumasok na bago mag yung sinasabi na Tower of Babel fiasco, isa pa rin ang lingwahe ang ginagamit nila. Tapos nung magkanang Tower of Babel fiasco, isa pa rin pangalan ang ginagamit nila sa Hebrew, kahit na iba-iba ng lingwahe, pero sa Hebrew, sa mga Yahudi, at ano po, at ito ay nanatili hanggang dumating kay Moses. Sinabi sa kanya, ito ang pangalan ko magpakailanman. Amnam po. Niyam rule, amnam, we amnam. John chapter 8 verse 32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Walang ibang pangalan, Yahushua lamang, no other name. Kaya nga sinabihan tayo, my people are ruined for lack of knowledge. Sabi ng mga Yahushua, dumating ako sa pangalan ng aking Ama, hindi niyo ako tinanggap.
Tapos yung ibang pangalan ng tinanggap. Ang tinanggap nga yung Jesus, yung Zeus, yung Zeus. Ano ang kanilang, ang tawag po kasi dapat is transliteration. Ano yung transliteration? You copy the sound of the name in its original tongue, in its original language. Ano ba ang original language, original tongue ng pangalan ng may kapal? Hebrew. Bakit masabing Hebrew? Kaya nga tetragramma to, kaya nga tinawag na, kaya nga doon mo lang mababasa sa Hebrew Bible yung pangalan ng may kapal. Meron bang ibang lingwahe na, meron bang ibang Biblia na dinadala yung tetragramma to? Wala naman, Hebrew lang eh. Amnam po, Niyamrul. Amnam. At binabanggit na yun ng pangalan ng may kapal, wala pa yung ibang lingwahe. Kaya bakit mo ngayon papalitan? Sabi, kasi iba yung lingwahe ngayon. Kaya, no other name means isa lang. Sabi niya, this is my name forever. Forever pala. So, hindi mo pwedeng ang palitan. Pan-generation to generation. Mula kay generation ni Eva, hanggang sa generation natin at sa magpakailaman, hindi mababago ang kanyang pangalan. Amna po. Malinaw na po. Amna. My people are ruined for lack of knowledge. Ignorance of the law, excuse no. Hindi alam, excuse na. If you obey or you disobey the commandments of Yahweh, even though you are not aware of it, you are guilty and will be held responsible. Yun po ang sabi sa Leviticus. Ignorance of the law, excuses no one. Amna po. Niyam rule, mahalaga po ito, kaya pinuulit-ulit kasi para matandaan mo, para maging fully persuaded ka na pag nag-share po tayo at pag nagpe-pray ka, buntiwala ka nga, alam mo yung totoong pangalan, hindi ka na nalilito kahit masabing may Yahweh. Bakit daw Yahweh? Kasi daw, ba't pa puro A? Kasi daw wala daw kasimbawan, no? Kaya A lang daw lahat, kaya hayop na Yod, A, Babi, Yahweh daw. Pag Yahweh, ano yung pangalan? Anong tawag sa bayan na tinawag sa kanyang pangalan? Yahwadim. Ano ang tawag doon sa Juda? Yawada. Ano pa nga ng mga propeta? Jerme Yahawa. Uli Yahawa. Di ba? Parang, di ba makita mo? Bakit yung pati sa pangalan ng propeta, pangalan ng mga propeta, pangalan ng apostol, at maging sa pangalan ng prime minister, Yahoo ang ginagamit, hindi yung, kaya nga ang pwede lang makipagtalo, yung Yahoo ba o Yahoo? Ang Yahoo modern, kaya yung Yahoo na Y-A-O-H-U o Y-A-W-H-U, Yahoo, makikita mo na doon sa pangalan ng mga propeta. Ano ba mas luma? Yung pangalan ng mga propeta? Definitely. Sa pangalan ni Netanyahu na modern, latest. Bakit papayag si Yahoo? Kung Yahoo ang pangalan ng may kapal, paano ngayon yung libo-libo o milyon na gumagamit ang Yahoo.com na browser? Dahil lagi nababanggit yung pangalan ng ama kahit ng may kapal, kahit naman hindi naman believer yung gumagamit ng Yahoo.com. Diba? Amnam po. Naunawa po. Niyam rule, amnam, we amnam. Ang ruka Yahushua ang patuloy pa magigiyagis, magbibigay ng revelation, knowledge, illumination, insight, counsel, and comprehension sa bawat isa sa atin. At ganoon din naman doon sa mga sesyaran po natin ng katotohanan ito. Sabi nga, do you know anything nice about Yahushua? Speak right up so the people will know. Huwag natin ikahiya. Dahil sabi, pag kinaya mo ang pangalan ni Yahushua, kakahiya din niya sa harap ng Yahuul at ng mga naligtas, ng mga saint. Amnam po. Harap ng mga amnam po. Niyam rule, amnam.